Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, kalma ha, kalma. Medyo mainit po ang social media ngayon dahil hati-hati po ang opinion ng taong bayan patungkol po sa pagkakatanggal kay Chief Torre, kay General Torre bilang Philippine National Police Chief, no? At ang pinalit po dyan si General Nartates. Umagang-umaga, yan po ang gumulantang sa atin. Naiintindihan po natin yung emosyon. Ikaw, ka-coffee, supporter ka ni PBBM, at the same time supporter ka ni General Torre. Naiintindihan natin yan. Pero tulad niya ng pinapaliwanag ko kanina, nagkakausap kami ni 31 Million Movement, no? Ang pinanggagalingan nitong actually galit ng ilan nating mga kababayan ay kakulangan. Definitely, marami sa atin kulang pa ang impormasyon. So yan po yung dahilan, sa tingin ko lang ha, yan yung dahilan ng ilan sa atin bakit nagagalit tayo kay PBBM. Sinisisi natin ngayon si PBBM, bakit daw po tinanggal si General Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Sige, himayin natin, ano yung totoo base sa mga lumabas na impormasyon. Kasi maraming speculations, alam niyo yan. Sa social media nagkalat po yung mga speculations, di ba? One, ano yung totoo? Ang presidente ay may karapatan na mag-appoint, at the same time siya lang din po ang may karapatan na tanggalin ang kung sino mang kanyang in-appoint. Si General Torre, pinagkatiwalaan niya yan bilang maging hepe ng Philippine National Police, at siya din po ang nagtanggal, hindi po si Remulla. Kasi last week narinig nyo yan, di ba? Nagkaroon po ng hindi naman away, no? Pero medyo nagkaroon po ng exchange of nagkaroon ng disagreement patungkol po sa ilang moves si General Torre, pero hindi po si Remulla nagtanggal. Ang nagtanggal po o ang nag-relieve sa pwesto kay General Torre ay ang ating presidente. So huwag kayong magalit sa presidente. Yung pagkakatanggal ni General Torre, i-discretion niya po yan, di ba? Ang presidente, kung sa tingin niya dapat manatili ang isang tao sa kanyang posisyon, hindi niya tatanggalin yan. Pero kung nakita niya na teka, mukhang may better place para sa isang tao, kasi sayang naman yung talento ni General Torre, di ba? Napakahusay ni General Torre, o baka ilipat natin siya. Baka ayaw ng presidente yung ganitong direksyon, kaya ilipat natin sa ganyang direksyon. So wag agad kayong magagalit kay presidente. May mga nakikita kasi tayo, masyado kayong nag-overexpress ng inyong emotions, nadala kayo sa emosyon at binabash nyo na ang presidente. Sobra-sobrang bash nyo na sa presidente. Again, darating din yung punto na maghihiwa-hiwalay na meron siyang matatanggal sa pwesto. Diba, darating din yan. Kasi kung in-appoint ka, expect mo rin na mawawala ka sa posisyon, lalo pa itong administrasyon na ito na papalit-palit, diba, ng mga opisyal ng gobyerno. Pero hindi ibig sabihin na yung tinanggal hindi na magaling, yung tinanggal masama na. Merong dahilan lahat yan. Ang sinasabi kasi ng iba, kasi nakikinig sa bulong sa presidente. Ang presidente, isipin ninyo, may wisdom yan, may karanasan yan. Yung karanasan niya, nagbigay sa kanya ng wisdom, hindi niya tatanggalin o hindi siya makikinig kahit may bumubulong pa dyan, dahil obviously itong bulong ay normal naman sa gobyerno yan. Hindi niya tatanggalin yan o hindi niya papalitan o hindi niya ililipat. Sige, yan yung mga termino, no? Kasi negative po yung dating ng tinanggal, no? Hindi niya ililipat yan sa ibang posisyon nang walang pinaghuhugutan, nang walang matibay na dahilan, walang matibay na rason. Again, chillax lang kasi kayo, kalma lang kayo. Nasa balita ito, kasi galit na galit kayo kasi kesyo daw sayang yung talent ni General Torre, etc. Nasayang ba? Paano kung ilipat siya sa mas mabigat na posisyon? Paano kung maging corruption czar siya? Diba, tututok siya dito para wakasan itong corruption dahil mas kailangan niya ni PBBM. Alam naman natin na si General Torre, si Chief Torre, nagdi-deliver yan. Marunong magtrabaho yan, alam niya yung kanyang trabaho. Remember, siya lang ang pulis na nakapag-aresto kay Digong, siya lang ang pulis na nakapag-aresto kay Kibuloy. Dalawa sa pinakamakapangyarihan. Tingnan niyo yung pag-aresto kay Kibuloy, grabe yung resistance yan. Taong bayan yung nagre-resist, and supported with Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, and many others diyan sa Senado. So matindi yung resistance. Pero nag-back out ba si General Torre? Nag-back down ba siya? Definitely hindi. Tinuloy niya yung kanyang trabaho, aresto yun si Kibuloy. Isa yan sa major accomplishment sa General Torre. Pangalawa, kay Digong, sino ang pulis ang kayang arestohin ng dating presidente na may resistance din ng taong bayan? Sinong pulis? Si General Torre. Na-deserve na rin maging Philippine National Police dahil nagdi-deliver siya, meron siyang accomplishment. Maganda ang tumatakbo sa Philippine National Police ngayon.
Alam nyo naman yan, maganda. In fact, marami po nagmamahal kay General Torre. Pero hindi ibig sabihin ka-coffee na masasayang na yung kanyang talino. Papaano kung, ito ha, kasi maraming bash agad galit na galit agad kay President. Isipin nyo yan, papaano kung yung posisyon na paglilipatan ni General Torre mas matibay, mas makatutulong pa para mapaganda itong gobyerno na to. At yan yung desisyon ng Presidente. Huwag yung questionin na yung desisyon ng Presidente. Wisdom niya yan. Again, yung desisyon, yung wisdom na yan, nakukuha niya yan base sa kanyang karanasan, sa previous experiences, sa data na hawak niya. Hindi dahil trip lang ng Presidente, alisin ko si General Torre, dahil trip ko siya, alisin ko siya dyan. Hindi ganun yun. It doesn't work that way. Di ba? Kaya kalma kayo. Ginadyo na naman agad ng Presidente Binasyon ang Presidente. Walang paninindigan daw ang Presidente, hindi pinagtanggol si General Torre, etc. May mga issue na may mga problema kay General Torre. Okay, wala pa tayong ebidensya dyan. Wala pa tayong patunay dyan. Ang sinasabi ko sa post ko, antayin natin magsalita ang Presidente. Doon lang muna tayo sa totoo. Ano yung totoo? Yung totoo, may order na po na nire-relieve siya sa pwesto, at yung totoo, itinalaga na po yung bagong hepe ng Philippine National Police. At isa pang totoo, sinasabi din po ni SILG, ni Secretary of the Interior and Local Government, na pinag-iisipan ni Pangulong Bongbong Marcos na i-appoint sa Torre sa ibang government position. Nasa Manila Bulletin. Kung ayaw nyo pa rin maniwala, sige, you treat it as a pampalubag loob. Ang term dito sa headline ito, pampalubag loob. PBBM thinking of appointing Torre to another government post, sabi po ni Remulla. Masama ba yun? Kasi ang tinitingnan nila, highest na yun ang position ni General Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Pero yung pride yan di ba? Bakit kayong magagalit at sa tingin ninyo madidemote si General Torre pag ilipat sa ibang posisyon? Pride na yan Usapin na ng pride yan Hindi na usapin yan ng public service. I hope nagigets nyo yung punto ko, no? Yes, mataas ang posisyon bilang hepe ng Philippine National Police. Almost 300,000 police force yung hawak mo. So malaki talaga yung posisyon na yan. Very, very powerful yung posisyon na yan. Pero hindi ibig sabihin na may lipat sa ibang posisyon, demotion yan. Tinitignan nyo kasi yan sa demotion. Pride nyo yan PBBM thinking of appointing Torre to another government post, sabi po ni Remulla. President Marcos is considering a government position for General Torre III following the latter's relief as Chief of the Philippine National Police. Now, to combat doon yung sa sinasabi nila, may problema kasi si General Torre, no? Kung may problema siya kay PBBM, kung may problema siya sa administrasyon, bakit pa siya bibigyan ng another position? Diba, bakit siya itatalaga or pinag-iisipan ni PBBM na bigyan siya ng ibang posisyon sa other government agencies? Definitely, wala na yan. Diba? Kung nagkasala si Torre, may kasalanan siya, may malaki siyang kasalanan, bakit pa siya i-consider ng Presidente na bigyan ng ibang posisyon? Baka nga ibang direksyon ang gusto ng Presidente para kay General Torre. Diba? Huwag masyadong judgmental. Kasi kayo, dinaan nyo sa akin sa emosyon ninyo Nagalit na kayo ng nagalit sa Presidente, binash na ninyo ang binash ng Presidente. Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla said this was discussed during his recent meeting with the President when they apparently discussed replacing Torre as the country's top cop. Yes, nabigla tayo. Kanina umaga, pagtingin ko rin 5 minutes ago, nakita ko sa nakita ko sa balita na tinanggal na si General Torre. Maraming nabigla kasi titingnan mo, even yung mga pink, di ba? Nakikita na maganda yung performance ng Philippine National Police. Talagang visible yung mga police, mabilis yung response dahil sa 911. Maganda talaga yung accomplishment. At sinasabi ko nga sa isang post ko na viral, talagang unti-unti na ibabalik ni General Torre yung tiwala ng taong bayan sa Philippine National Police. Diba silang hindi matutuwa niyan? Kinatutuwa natin yan. Sa madaling sabi, even si De Lima, nagagandahan sa performance ng Philippine National Police. So masya-shock talaga tayo. At naiintindihan natin yung pagkakashock ninyo. Tulad namin, na-shock din kami. Yung mga BBM supporters, tayo, binablog din natin si Torre, na-shock din tayo sa naging balita na yan. But again, hindi magdidesisyon ng Presidente ng feel niya lang. Sinasabi dito ni Remulla na napag-usapan nila ng Presidente yan. Bagamat sa atin, we consider it as a sudden change of leadership dyan sa Philippine National Police. Sudden change, mabilisang pagpapalit o pagbabago. Pinag-usapan ni Remulla yan. Sinasabi rin naman ni Remulla, na-discuss na yan. Remember ang Philippine National Police, under the supervision yan of DILG. Kumbaga, boss ni Torre si Remulla. Sabi niya, I actually don't know for a fact what will be offered to him, but it has been brought about during our conversation that he is thinking of offering a position to the former chief PNP. So kung negative na si Torre, bakit pa siya bibigyan ng posisyon? Bakit pag-iisipan pa ni PBBM na bigyan siya ng posisyon? Sa madaling sabi, they still value the importance, the credentials, the accomplishments of General Torre just why they are considering another position for him. Diba? So
kalma lang kayo. Huwag kayong mga DDS. Yung mga DDS kasi natutuwa kasi tinanggal na raw po yung pangit. Diba? DDS style yan eh. Oh, huwag ganun. Tayo kasi ang binabash nila mga BBM vloggers daw, hindi naman lahat pero kami no, todo tanggol daw kami kay presidente. Mali daw yung ginawa ng presidente sa pagtatanggal kay General Torre. Alam nyo ba lahat? Diba? Paano yung sasabihin sa amin na mali yung ginawa ng presidente? Alam nyo ba yung nangyayari sa loob? Alam nyo ba yung usapan ni Remulla at ni President Marcos para masabi na mali ang naging desisyon ng presidente? Excuse me. Para i-judge yung presidente na mali yung kanyang desisyon? Alam nyo ba yung totoong dahilan? Bakit siya inalis sa Philippine National Police at bakit siya pinag-iisipan na ilipat ng ibang agency? Lahat tayo hindi natin alam yan. Yung iba nakakaalam pero tayo hindi natin alam yan. Wala naman tayong inside information eh. Ang pinanghahawakan lang natin dyan, ang presidente may wisdom, may karanasan yan. Tama yung kanyang wisdom. Karapatan niya yan na magtalaga at karapatan niya rin magtanggal. At may dahilan niya kung bakit niya tinanggal o kung bakit niya itinalaga yung isang opisyal. Diba? Hindi yan dahil feel lang ng presidente, hindi ganon yun. Marcos chose Torre to replace Romel Francisco Marbil as Chief PNP in June this year. Ganon yun eh. May lalabas, may papasok. May magsasarang pintuan, may magbubukas sa bintana. O may magbubukas sa pintuan, ganoon din yun. Nagsara yung career ni General Torre, at least general siya. Director General siya ng Philippine National Police. Magre-retire siya, maganda yung kanyang pension. Pero hindi ibig sabihin na dinidisregard na yung kanyang accomplishment, dinidisregard na yung kanyang natulong sa gobyerno at sa administrasyon. E paano kung mas mabigat pa pala yung posisyon? Hindi nagbawi kayo sa mga post ninyo, sa pangbabash ninyo sa presidente, kung maganda pa ang posisyon na mabigay sa kanya. Diba? Kalma lang. Chillax, that's the term, chillax. Maaga pa, hindi pa tapos ang boxing. Ika nga, marami pa pong mangyayari, marami pang development. Ang presidente nga hindi pa nagsasalita eh. Pero ginudge na yung presidente. Binash niya ninyo ng binash ang presidente. Hindi pa siya nagsasalita. Chillax. Diba? Marami pa pong mangyayari. Maraming nabigla. Pero huwag tayo maghusga. Diba? Huwag tayo kagalitan agad ng presidente. Magalit agad sa presidente. Torre was instrumental in the arrest of Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy last year. Alam niyo na yan, discuss ko ito kanina sa inyo ka-coffee, no? Pagkakahuli kay Kibuloy at pagkakahuli kay Digong. No question sa accomplishments ni Torre, no question sa credentials ni General Torre. Matalino yung mama, magaling yung mama. Gusto siya ng tao. Pero hindi rin agad ibig sabihin, no, na-questionin na natin naging desisyon ng presidente. Diba? Igalang natin ang presidente. Siya nag-appoint eh. Siya doon na may karapatan na bumawi niyan ng kanyang appointment, di ba? Huwag agad bash ng bash, hintay lang tayo. Yan ang totoo, huwag niyo muna dagdagan ng fake news. Doon muna tayo sa totoo na nakikita natin. Pare-parehas tayo, wala tayong access sa loob. Pero yan po yung totoong nangyayari. Di ba? Ang dami kasing assumptions eh, etc., ganyan-ganyan. O, doon lang muna tayo sa totoo, di ba? As the story develops, bibigyan natin tayo ng update. Pero too much assumptions and lack of information lead to negativity against this administration, lead to negative accusations against President Marcos and his administration. Huwag naman ganun. Diba? Kalma. Kalma lang, baby, kalma. Hindi pa po tapos ang boxing. Si Torre, nag-post din naman si Torre. Ano sinasabi ni General Torre dyan? Pinost ko yan sa aking ka-coffee. Kasi shinare niya yung isang post. Wait lang pakita ko sa inyo. Si General Torre, chillax lang eh. Kayo, nagalit agad kayo kay Presidente. Ano yun? Wait lang, ayaw magpakita. May shinare na po si General Torre dito. Actually 3 hours ago yung post. Ito kung nakita nyo na yan, nasa ka-coffee yan, na-post ko na ito eh. Basahin ko yung caption na: sa bawat laban, sa ring man o sa serbisyo, ang tagumpay ay laging para sa taong bayan. Nice opening ha. Ang lakas at tapang ni Chief Torre ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Dahil ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na paglilingkod sa bayan. With emphasis on patuloy na paglilingkod sa bayan. So pahaging yun na patuloy siyang maglilingkod sa bayan as a private citizen or as a public figure, etc. Pero patuloy siya magsiservisyo sa bayan. Dahil according to him, yan po ang tunay na tagumpay. So kalma lang, malay mo, mas magandang posisyon sa kanya, mas malaki ang impact na magagawa niya para sa bansa at sa administrasyon na ito. Diba? Chillax lang. O siya, sige, baka may mga komento kayo, okay lang, entitled tayo sa ating opinion, no? Pero dahil kulang nga yung impormasyon na alam natin,
ganyan yung mga reaksyon natin, nagagalit tayo, which we understand kung bakit nagkakaganyan, di ba? I-komento ang inyong mga opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng ating mga ka-coffee. Kalma lang, hi, nasa Facebook, please like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Maraming salamat ka-coffee. Ingat po, bye-bye.